we have a very distinguished speaker. Welcome back, Dr. Cielo Magno Gatmaitan, very respected economist, lawyer, reform advocate, former Undersecretary of the Fiscal Policy and Monitoring Group at Department of Finance. She also has a doctorate degree from Northeastern University in Boston, Massachusetts. Associate Professor now at UP Economics, Dr. Cielo Magno Gatmaitan, for her opening statement. Magandang umaga po sa inyong lahat. No? Nung una namin ito napag-usapan ni Mon, parang bigla nagkaroon ng age reveal. Kasi kung maalala niyo po yung tax ng ina mo, bantayan mo, it actually started 25 years ago. Nung sinimulan natin yung kampanya para i-reforma yung BIR. Noon, unang-unang na-file sa Kongreso yung Revenue Tax Authority Bill. Sabi ni Mon, high school pa lang siya noon. Ako po kakagraduate pa lang ng master sa economics at ito yung topic ng pinag-aralan ko. Noon pa lang po sinusulong na natin. Yung mundo, sinimulan ng i-reforma yung kanilang mga tax collecting agencies 2 decades ago. Tayo parehas pa rin. Bakit po very timely to ngayon? Kasi kung titingnan nyo, madalas ating pag-usapan yung budget. Taon-taon lumalaki. Ang pakiramdam nating mga Pilipino, overtaxed, underserved. Sa budget natin every year, 1/3 ay napupunta sa debt servicing. Meaning, mas malaki ang ginagasta natin kaysa sa revenue na nakokolekta ng gobyerno. Sa total budget, 20 to 25% napupunta sa korupsyon. So pag pinagsama mo yung korupsyon, debt servicing, pasweldo sa gobyerno, magkano ba talaga sa total budget natin ang napupunta pa sa development? Ang napupunta pa para sa tunay na serbisyo para sa mga Pilipino. Alam niyo po, ang isa pang nakakalungkot, kapag tiningnan niyo ang history ng Pilipinas at tuwing aabot tayo sa punto ng pag-uusapan ay palaki ng palaking utang, ang response ng gobyerno, itaas ang tax. Kaya po ang VAT natin naging 10%, naging 12%. Pero matagal na po nating pinapanawagan na hindi lamang pagtataas ng tax ang solusyon para ayusin ang fiscal posisyon ng gobyerno. Ito po yung binabanggit ni Mon na napaka-importante yung aspeto ng tax administration. Pero hindi po yan maaayos kung very political ang nature ng ating tax authority. Kaya importante yung pagtatayo ng isang independent revenue authority na pwedeng humabol at mag-tax kahit sa mga corrupt na politiko. Kasi kung hindi po ganun ang gagawin natin, patuloy na middle class, mga manggagawa ang makukolektahan ng tax ng taong bayan. Ang isa pa pong importanteng maikabit dito ay yung pagpapalakas ng taxpayers advocate. Alam niyo po sa ibang bansa ay may taxpayers advocate office. Ano yung ibig sabihin nito? Ito yung opisina na independently nire-review yung revenue authority nila kung tama ba, risk-based nga ba ang targeting ng mga taxpayers. Tama nga ba yung proseso ng pag-audit? Sa Pilipinas, wala pong ganun. Ang COA, tinitingnan lamang kung tama ba ang mga financial reports ng BIR. Ang DOF may supervisory power in terms of policy, pero kung tama ba ang operation ng BIR at napoprotektahan ba ang karapatan ng mga taxpayers, wala po nun. Bakit ko ito binabanggit? Very concrete example. Pinag-uusapan natin ang VAT. Kapag po nangungulekta ng VAT, ang mga firms natin, MSME, entitled din po sila sa input VAT. Meaning, kinolekta namin yung VAT mula sa mga nag-consume ng produkto, i-reimburse naman kami ng BIR sa input VAT. Napaka-importante po, katulad ng sinasabi ni Mon, sa investors, yung credibility ng institusyon natin. Mayroon bang credibility ang institusyon kung yung huling reimbursement ng input VAT ng mga firms natin sa Pilipinas ay noong July 2025 pa? Isipin niyo po kung paano makaka-operate ang mga MSMEs natin kung hindi naman sila nire-reimburse ng input VAT ng BIR. At kung ganyan ang sistema sa atin, sinong investor ang papasok sa Pilipinas kung napaka-inefficient ng operation ng ating tax administration? Importante pong gawin ito dahil nakakatakot. Palaki ng utang, ano ang magiging response ng gobyerno? Ang sinasabi po natin, hindi dagdag na tax. In fact, ang sinasabi natin, ibaba ang tax,
i-abolish ang BIR at customs, hindi dahil galit tayo sa mga tao sa BIR at customs, kundi sinasabi natin, we deserve a better tax authority. Yung efficient, yung maayos, yung magiging matapat at independent politically. At higit sa lahat, ang sinasabi natin, kailangan maging patas ang taxation sa Pilipinas. Dahil ang malinaw na malinaw dito, yung mga mayayaman nakakatakas sa pagbabayad ng tax, ang middle class, ang manggagawa, ang sumasalo sa pagpopondo ng budget ng bayan na napupunta lamang sa kurakot, no? Kaya talagang sabi namin ni Mon at ni Ann, napapanahon talagang isulong ito. Dahil ayaw natin na makita na naman natin at matagpuan yung sarili natin na pagkatapos kurakutin ng pera ng bayan, dagdag na tax ang sagot ng gobyerno para sa taong bayan. Yun lamang po at magsasagot na lang tayo ng mga tanong mamaya.